Awesome. So, welcome everyone dito sa ating day 1 ng 5-day Facebook Ads Challenge. Thank you so much, Miss Dayan. Hi, Heidi. Maylene, magandang gabi. So, there's a reason why hindi tayo ganun karami ngayon. We had some issues sa payment gateway system namin a couple of weeks ago. And we're not able to capture the payments nung mga nag-check out. So, that's the reason why we're not really a good number. But that's fine. So parang sa pelikula lang or sa parang artista lang, the show must go on. So thank you so much guys for joining tonight. No, I'd like to officially welcome everyone dito sa ating day 1 ng 5-day Facebook Ads Challenge. And sabi nyo nga, you guys can hear me loud and clear, and I'm gonna share my screen real quick, no, para magkaroon kayo ng idea what's gonna transpire in the next coming days, no? Ano ba yung matututunan nyo in the next coming days? Let me know guys if you can see my screen. Type yes in the chat. You guys can see it? Okay, perfect. Sir Ray, Miss Angela, thank you so much for saying yes or typing yes, no? By the way guys, my name is Clarence, no? And hindi na importante yung kung ano yung background ko. Importante mai-deliver ko sa inyo yung topic natin tonight and yung gusto niyo matutunan in terms of Facebook ads. So, i-breakdown natin yan into 5-day lessons. And right now, day 1, which is we're gonna talk about the business setting overview, no? Marami po kasi sa atin na nagra-run ng ads, they don't know the difference between Meta Business Suite, the Ads Manager, or the Business Portfolio, and they're just boosting a post, and that's it. So they don't have any idea on how to run ads properly. So right now, i-breakdown po natin yan, and isa-isa para by the end of day 5, you will be able to understand at least an overview of how Meta works, how Facebook ads works, no? Yun yung pag-uusapan natin day 1 up to day 5. So day 1 again, Meta Business Suite, no? Yung overview nito, pag-uusapan natin, i-walk through kayo step by step. Day 2, understanding the campaign objectives, no? What are some of the campaign objectives na nasa loob ng Ads Manager na kailangan mong matutunan when running Facebook ads, no? The different campaign objectives and how the Facebook auction works. Now, paano kayo chine-charge ni Meta in terms of your budget, and paano nag-optimize si Meta dun sa campaigns na nararan po ninyo. Okay, day 3, which is the different campaign setup. We're gonna set up the campaign from scratch and makita nyo yung step-by-step kung paano siya ginagawa. Okay? And day 4, understanding the Facebook ads metrics, no? Ano yung mga metrics na susundan mo whenever you run your campaigns, no? Kasi yes, may budget tayo, hindi natin alam kung profitable ba tayo or hindi. So yun po yung pag-uusapan natin in terms of ang tawag dito, this lesson sa day 4. No, yung mga metrics na kailangan yung matutunan or basahin para at least clear sa inyo yung niraraning niyo na campaign. And lastly, day 5, pag-uusapan natin dito yung ultimate Facebook ads calculator. Whenever you run your campaigns, how can you be able to determine if you are being profitable or not, and what are the things that you need to do when optimizing your campaigns. Okay ba yun? So ayan, so before tayo mag-proceed dun sa natin, sa overview ng Meta Ads, let me know in the chat who among you here, yung ang alam lang is boost post. Type 0 in the chat. 0, yan. Si Irish, Ray, Christine Reyes, hindi naman ito yung artista, no? So, magandang gabi, Miss Christine. Dina, yan, 0, Mylene. So, yan. So, ang alam lang is boost post. How about for those, I'd like to know everyone here sa Zoom, sino dito yung mga business owners? Type 1 in the chat. Business owners, type 1 in the chat. Number 1. Yan, nakapag-asawa daw ng Reyes. Okay.
So yan, business owners, how about yung mga aspiring media buyers? Meron ba dito? Aspiring media buyers or Facebook ad specialist, type 2 in the chat. Yung mga, yan, type 2, yan. Hindi naman type 2 diabetes, no? Type 2 lang. So Patrick, si Ron, yan yung mga aspiring media buyer po natin dito. Alright, so among you guys na nag-type po nung 0 sa taas, sino dito ang naka-laptop or PC? Type me in the chat. Laptop or PC? Ayan, si Miss Irish na. Okay. So, the good thing is, Miss Irish, is ikaw yung gagawan ko ng Meta Business Portfolio from scratch. Okay ba yan? Ikaw yung winner ngayong gabi na makakakuha ng magagawan ng business portfolio from scratch. And you can share your screen because right now I'm going to anong tawag dito? Create a business portfolio for you doing it from scratch, no? So you can share your screen, Miss Irish, and you can let me navigate your screen once na-share mo na siya. Sige, Miss Irish. There you go. Makikita na namin. So, punta ka doon sa Meta. Yan. Expand mo yung browser mo. And then, I'm gonna request remote control. No? Yan. So, ang tawag dito, approve mo lang and then I'll try to navigate your screen. So, wag mo munang gagalawin and ako muna yung gagalaw. Ay, nangyari dito. Naka-Apple ka pala. So, i-turn on mo muna yung Zoom. Yan, no? Yung enable mo muna yung Zoom para ma-navigate ko siya. Yan, enable mo yan. Tapos, balik ka dun sa Meta. Yan. Hingi ng password yata mo na. Lagay mo muna yung password mo. Use password. Yan. So, and then, yan, baka nakalimutan mo yung password mo. So, ganun po talaga si si Apple, no? Kailangan mo ng additional settings, enable mo yung settings before someone can navigate your screen. So, lagay niyo muna yung password so that I am able to navigate your device. Wait lang po, sir. Sige lang po. Ganun po talaga pag nagkakaedad tayo, nakakalimutan natin yung ating password. Kaya ako may record ako ng may record ako ng password sa notebook. Nilalagay ko siya sa notebook. So meron akong notebook na ganito. And lahat ng password ko nilalagay ko dito para just in case ma-hack man yung PC ko, at least yung password ko safe keep doon sa hardbound na paper, no? Yan. So, hindi po ako makapag-type. Sige, stop sharing muna kita. Try Okay. natin. Okay. Yan. So, try mo muna mag-login para mabigyan mo ako ng access dun sa device mo. Feeling ko sa Apple ko to. Mm, Yan, okay na. Hmm. Share mo na. yes, Ah. mas Estrelita, po. pwede po yan. Sige po, go ahead. Share your screen. Stop. Yung buong application na lang po ba? Yes, yung share your entire device. Windows. Okay. Entire device para makita ko. Yan. Tapos balik ka dun sa sa Google Chrome mo. So yan. Tapos sige, hingi ako ng remote control access. Approve mo lang siya. There you go. And I'll try to navigate your device. Huwag mo munang gagalawin. There you go. So, alin ba ditong page? Yung gone car o Non-parental po. okay, sige. Huwag mo muna gagalawin. Ako muna gagalaw. So, right now, what I'm gonna do is titingnan natin kung meron kang
business portfolio. So punta muna tayo sa Meta Business Suite. Okay po. Okay, ako muna gagalaw. Tapos click natin tong Ads Manager. Tapos Account Overview. Remove ko muna to para malinis tayo. Yan. So go to Business Settings. Tingnan natin dito. Palagay po nung SMS OTP. Yes, Okay po. Confirm. Not now. Yan. So, ayan. So, click ko itong letter I na to. Okay Ayan. po. So, nakikita mo tong iPhone Avenue, 1998 MNL, ISP Pito, Gon Rental, iPhone Avenue, yung nasa baba, yung kulay dilaw. Yes po. Hindi po sila page. Okay? Baka napapagkamalan po ninyo yan na Facebook page po yan. Hindi po yan Facebook page. Business portfolio po ito. Okay? So, hindi ka lang siguro aware, but you were able to create a business portfolio before, no? And basically, nakapag-create ka ng portfolio out of, ito, meron ka pang yourcart.ph eh. So, itong nasa baba na ito, yung Irish One Business Asset, di ba, your account, tapos meron nakalagay Irish. Ito po yung personal profile po ninyo. Personal ad account. Okay, when you boost a post, ito yung automatic na ginagamit mo. As a matter of fact, pag kinilik ko to, malamang sa malamang, makikita ko yung mga boost post mo dito. So, pag kinilik ko tong Ads Manager, campaigns, ayun no, kita mo? Kita mo yung mga nandito, boost post po ito. Hindi ko po siya ini-encourage or hindi ko nare-recommend na dito nyo i-run yung ads po ninyo. I'll explain it later kung bakit wag kayong magra-run ng ads dito. Okay? So, every time na nagbo-boost kayo ng post, ito yung ginagamit nyo, yung personal ad account. Never use it because you have to protect it to protect your personal ad account at all cost. Okay, what I'm gonna do is I'm gonna try to create a business portfolio from scratch for the sake of those na hindi alam pa gumawa ng business portfolio. Although marami ka ng business portfolio dito. I will try to attempt to create a, let's say, another business lang. No, lagyan muna natin ng any name, no? So, ito nakikita nyo dito sa baba, create a business portfolio, i-click nyo to. Okay, create a business portfolio, or kapag hindi nyo nakikita yung button na to, yung create business portfolio, you can also go here sa URL domain na to. business.facebook.com/create. Okay? So, ilagay ko din dito sa chat para magkaroon kayo ng link. Okay, save nyo tong link na to dyan sa Zoom, nilagay ko. And diyan kayo pupunta kapag ka mag-create kayo ng business portfolio. But however, kung nakapunta kayo dito sa part na to, pwede nyo na lang i-click tong create a business portfolio and napupunta kayo sa ganito. So pangalanan muna natin itong business portfolio na to na, let's say, anong tawag dito? Sorry, go ahead. Gone po. Gone Biz muna. Tapos we can just rename it later. Okay Diba? po. So lagyan mo muna dito palagay po ng first name nyo dito and last name. Okay. Now, yung email po na ilalagay niyo dito sa ibaba, pakilagay din po dito. Ito rin ba yan? Yung sa Facebook ko po. Hindi. Yung kahit anong, pwede rin yun.
ito bang email na to, yun din gamit mo sa Facebook or hindi? Yes po, ayan po. Ayan. So, okay Works na yan. with Nakabukas na dito. So, the reason why kailangan nakabukas yan dito, para pag nag-send si Meta ng notification or ng OTP, you are using the same browser. Okay? So, what I'm gonna do, I'm gonna head over back here and then palagay po ng email na yon dito. Okay lang po ba yun, sir, kahit hindi yung mismong gone na email? Hindi, okay lang yan. Walang problema yan. Okay? So, i-click mo na yung create. Okay? And then, head over back ka dun sa, sa Gmail account mo, sa kanan, yung binuksan natin. Ito po. Teka muna, ano mo pala yun? Skip mo muna yan. Skip. Tapos skip mo muna. Sige, skip. Confirm. Okay, tapos check mo dun sa email mo, papasok yan sa social tab. Ayan, so abangan mo dyan sa social tab kasi normally dyan yan pumapasok. So refresh mo lang. Ayun, confirm your business email and then confirm now. Ayan. So na-gets. So meron ka ng bagong business portfolio just like that. So pag kinilik ko to dito, ayan nadagdag yung ginawa natin, nadagdag na siya doon sa meron kang existing na business portfolio. So ito may Gone car rental ka and then may Gone Biz ka. Ngayon tingnan natin kung ano yung pwede nating gamitin dito. I think itong Gone car rental, meron na ditong one business asset. So I would assume na meron na ditong page na nakakonect. So para doon na lang ako kukuha ng access. So ayun So check natin yung pages dito. May ayun So ibig sabihin yung Gone car rental na-claim na yung page na to inside your business portfolio. Again, ito yung business portfolio mo, ito yung page mo, yung Gone car rental. Okay, yan yung page mo. Huwag niyong pagkakamalan ito na page, hindi po yan page. Business portfolio po yan. Ngayon, there are 3 ways on how you can be able to, for those of you guys na mga aspiring media buyers dito, there are 3 ways on how you can be able to get access sa mga client business portfolio po ninyo. The first one is the easiest one. I'm gonna show you guys how to do it. So this is gonna be the first one. Pupunta kayo sa people and then i-click niyo yung invite people. And for this demo, I'm just gonna use my account to gain access doon sa business portfolio po ni Miss Irish. So let's assume na ako yung media buyer and then ikaw yung client ko, ikaw yung business owner. So what I'm gonna do is I'm gonna put my anong tawag dito, my email address here para magkaroon ako ng access doon sa business portfolio mo. So and then i-click yung next. And then for the sake of this demonstration, I'm just gonna select everything muna. Just to give you an idea guys, yung basic partial access, ito yung tipong limited yung maibibigay yung access. Once you were able to give someone the full control or everything, meaning co-owner siya ng business portfolio mo. So they can add people here, they can remove people here, they can add pages here, and then they can remove pages here. So for the sake of this demonstration, I'm just gonna use this full control para ma-navigate ko siya na mas mabilis. Okay, i-click natin yung next, and then select business assets, and then I'm gonna select the Facebook page, and then confirm selection, and full control muna, and then click next, send invitation. Now, magkakaroon ako ng invitation sa email ko, may makaka-receive ako ng invitation sa email ko. So, before that, i-verify muna natin yung account mo. So, Meta will send you an OTP sa email mo. Check mo dun sa ito. Yan. Normally, sa social tab yan pumapasok kapag naka-Gmail account kayo. For those of you guys na Yahoo pa rin yung ginagamit, mapaghahalata siguro magkaedad tayo. Kasi kung Yahoo pa yung gamit ninyo. So, ayan. So, kunin natin to. So, lipat kayo ng Gmail guys. No? Yung mga naka-Yahoo pa rin ngayon, parang awa nyo na mag-Gmail na kayo. Kasi pag kayong
Yahoo pa rin yung gamit nyo, mahihirapan kayo mag-integrate ng mga tools. Okay? So, done. Ngayon, makaka-receive ako ngayon ng email. So, stop sharing muna kita. I'm gonna Okay. open my Gmail account. Mm. No? So, share ko yung screen ko para makita mo. I'm gonna receive an invitation dito sa social tab ko. Pupunta ako dito, ayun, nakalagay, action required. You're invited to join the Gone Car rental business portfolio. So I'm gonna select this one, log into view invitation, and then log in with Facebook. And then Meta will ask my, anong tawag dito? My password. So continue. And then continue, accept invitation. Then, stop share muna, maglalagin ako ng password ko. Submit. Hopefully, tama yung password natin. One second. Ayun siya. So, na-access ko na yung Meta Business Suite niya. Ito na siya ngayon. So, nandito na ako ngayon sa Meta Business Suite ni Miss Irish. Now, the second way of getting access is via ad account. Okay? O yung mismong asset lang. So, you can share back your screen, Miss Irish. And ipapakita ko yung Okay. second way of getting access doon sa business portfolio. Yan. So, open mo si Google Chrome. Tapos, pupunta tayo dito sa ad accounts. Tingnan natin kung meron ka ng ad account dito. Ay, teka. Request remote control, paki-approve. Okay, dito sa ad accounts, dito ka dapat magra-run. So, nakita mo to, blanco pa yung ad account mo. Ibig sabihin, you need to create ad account inside the Gone Car business portfolio. Kasi right now, ang ginagamit mo pa rin yung personal mo eh. So what I'm gonna do is, I'm gonna click the add button, tapos create a new ad account, and I'm gonna put an ad account name. Let's say Gone Advertising. Diba? Tapos, papalitan ko yung time zone. Lagay ko dito Manila. And papalitan ko yung currency. Hanapin ko lang dito yung PHP. PHP, ayan, Philippine Peso, and then click next, and then my business dapat siya, and then click next, and then I agree, create ad account. Okay? So nakita nyo, may merong similarities lang yung ad account name plus yung business portfolio. Hindi sila parehong-pareho ng naming convention. So, click muna natin tong done. So nakita nyo, Gone Advertising, ito yung ad account mo. Yung Gone Car Rental sa taas, yun yung name ng business portfolio mo. Okay, magkaiba po sila. So ngayon, nakikita mo, wala ka pa dito sa loob. Okay, ibig sabihin, wala ka pang access dun sa Gone Advertising na ad account, even if you own the business portfolio. So what I'm gonna do is, I'm gonna select Assign People, and then bibigyan ko ng access yung sarili ko, ikaw, tsaka si John Chris, ikaw na bahala kung lalagyan natin. Tapos, full control. Din, sir. Ano yan? Lagyan natin? Opo. Okay. Yan, sige. I-assign natin. Tapos, once you were able to assign yung mga tao na gusto mo mag-manage ng ad account, maglalagay tayo ng budget. So, itong nakita mo tong Open in Ads Manager, di ba? You don't have access to take this action kasi hindi mo pa nare-refresh. So, you need to refresh this one, your browser, para mag-highlight kasi naka-grayed out pa eh. So, di ba, okay na siya. Ngayon, i-click mo tong drop down, yung inverted triangle, click mo lang to, tapos click mo yung View Payment Methods. Okay? So, what I'm gonna do now is, if a fund natin, popondohan natin, or maglalagay tayo ng credit card. Depende kung anong gusto mong payment method. So, click natin yung Add Payment Method. Tapos, Philippine Peso, okay naman yan. Click mo yung Next. And then, mamimili ka dito. May credit card ba o GCash?
Credit card po. Credit card. So, debit or credit card. So, select natin yan. I-click natin yung next. And then, pakilagay yung credit card info. Stop sharing mo na kita para hindi natin ma-record yung credit Okay. card info mo. Yan, stop sharing na kita. So, lagay mo lang yung info and then let us know kapag okay na. Okay po. Browser. Okay, mukha lang siyang komplikado guys pero kapag na ano niyo yan, na gamay niyo yan, paulit-ulit lang yan. Ibig sabihin, madali mo siyang ma-navigate pagka ano. Let us know pagka okay na siya. Yes po, almost done po. One moment. Yung mga nakatutok sa screen guys, you can also watch the recording naman. Lifetime access naman yung replay nito. No, pwede niyong sundan step by step, no? Okay na. Sige, go ahead. Yung sa tin po ba maglalagay po? Yung Yung sa tin? skip mo muna. Yan. Okay na po. Okay. So, you can share back your screen. So, that's how you fund your anong tawag dito? Your account. Pwede mong prepaid or postpaid. Now, what I'm gonna do is I'm gonna request remote control again. Okay, and then babalik tayo dun sa business settings. Ito. Okay, so right now, di ba meron akong access doon sa buong business portfolio. Now, let's say for example, ang ibibigay mo lang na access is yung ad account mo lang. Okay, ibig sabihin, hindi mo ko bibigyan ng buong access sa business portfolio. Parang ang ibibigay mo lang sa akin is yung ad account lang. So pwede yon. So what you can do is itong ad account ID, nakikita mo tong 11089 tapos 6926 yung dulo. That's your ad account ID. Okay, magkaiba yung ID ng page mo kasi may sariling ano yan, may ang tawag dito page ID. Okay, iba yung ID niyan, iba rin yung ID ng ad account mo. Iba rin yung ID kung may Instagram ka. Ayan oh. So ito yung ID ng Instagram mo. Magkakaiba ng asset ID yan. So kung may WhatsApp ka rin, pagka kinonect mo dito, may ID rin yon. So let's say for example, for the sake of this demonstration, bibigyan mo lang ako ng access sa ad account. Okay, ang gagawin mo ngayon, isi-send mo lang sa akin itong string of numbers na to. So kopyahin mo yan and then lagay mo sa chat. Stop sharing mo na kita. And Okay then po. kopyahin mo yan and then lagay mo sa chat para ipakita ko sa inyo yung second way of getting access. Okay na po siya. Ayan, sige. So, I'm gonna copy the ad account and then I'm gonna head over back dito sa Meta Business Suite or sa business portfolio and then I'm gonna add the ad account sa sa business portfolio ng agency ko. Okay, pakita ko sa inyo. So, ganito po siya. I'm gonna share back my screen. And ito yung ano ko, hinahingan ako ng verification ni Meta. Ang daming Meta, ngayon checkpoint.
So, ganun po talaga. Maraming nahahack na account ngayon eh. So, kaya maraming checkpoint si Meta. Diba? So, wait natin sa social. Yun. So, click natin to. Paste natin yung code. Submit. Yan. Okay. So, ito yung business portfolio ko. Hindi ito business portfolio ni Miss Irish. So, ang gagawin natin is as if ako yung magrarun ng ads sa niya, ang gagawin ko, pupunta ako sa add account section ko. Tapos, i-click ko tong add na button dito sa top right. Ito, sa tabi ng filters. Add. Tapos, request access to an ad account in another business portfolio. I-click ko to. Ilalagay ko dito yung ad account ID ni Miss Irish. Asan na yun? Nasa chat. Wait lang. Copy. Ilalagay ko dito yung ad account ni Miss Irish. And then, click next. Full control. Confirm. Oops. Two-factor authentication required. Why? Teka, refresh ko muna. So, add. Tapos, request access. Paste. Next. Confirm. Oh. Ba't ako hinihingi yan? Bago yun ah. To continue working on your account, you'll need to enable two-factor authentication. Navigate to the business settings, the page to set up now. At hinihingan ako ngayon? Dati hindi, wala naman. Sobrang higpit na ni Meta, ba't ganun? Kung ano-anong OTP hinihingi. OTP. Ito, naka-open naman siya. Anyhow, later ko na lang to hinihingan ako ng OTP eh. So, that's ang tawag dito. Para mas nyo, magets ninyo, basta i-add mo lang siya dito or request access to an ad account. Try ko ulit paste ko dito. Confirm. Hinihingan niya ako ng 2 OTP. Anyway, set up ko na lang to later. So, the third way of getting access is via business portfolio ID. So, itong business info ko, di ba meron akong business portfolio ID ito. So, ang gagawin ko naman ito is isi-send ko to kay Miss Irish. Okay? Isi-send ko dito. And Miss Irish, you can share back your screen. Okay po. Tapos, ituturo ko sa inyo kung saan ilalagay yan. So, dito nyo siya ilalagay. Pahingi ulit ako ng remote control access. Dito nyo siya ilalagay sa partners. Ayan o. Pagpunta mo dito sa partners, i-click mo tong add. Tapos, give a partner access to your assets. So, i-click mo to. And then, ilagay mo dyan yung business ID ko. Paste mo siya dyan. Do you need me to stop sharing your screen mo na para makita mo? Okay po. Sige po. Okay, stop sharing mo na kita and then copyhin mo yung nasa chat and then i-paste mo dun sa sa hinihingi ni Meta. Yan. So next mo lang and then yun, select mo yung si Gone Car Rental and scroll down mo dito sa gilid.
Yan, tapos everything. Yan, and then assign assets. Okay. So, yun yung pangatlong way of getting access. Tingnan mo, nandun ako sa loob. Virtual 5 Solutions, yung aking agency. Now, again guys, ganito no. Pahinga ako ng remote control access. Pansinin nyo to Ito. Sorry. So, itong mga nandito, again, ulitin ko, ito ay mga business portfolios. Yan. 19998 MNL, ISPP to, Gondis, iPhone, ucart.ph. Yung nasa baba, itong Irish, one business asset, personal ad account po yan ni Miss Irish. Lahat kayo, ganito rin ang itsura. Meron kayong personal ad account at meron most likely nakagawa na rin kayo ng business portfolio without you knowing it. So, i-check nyo kung meron kayong nagawa before. Kung wala, you need to create a new business portfolio. The reason of which, I'm gonna explain it now kung bakit kailangan nyo ng business portfolio. Doon kayo magra-run ng ads. So, I'm gonna share a whiteboard. Let me know guys if you can see it. Type yes in the chat if you can see the whiteboard. Okay? So, yan. Yes, yes. Okay, so let's have a demo. Let's say this is Miss Irish. Okay? Ito siya. Yung bilog na yan. Ngayon, si Miss Irish, di ba nag-boost post siya? Okay? Yung boost post niya, meron siyang personal ad account. Ito yung personal ad account ni Miss Irish. Yun yung madalas niyang ginagamit. Personal ad account. Huwag niyo munang dodrawingin guys. Ako muna magdodrawing. Ayan siya. So, erase ko muna yung drawing niya dyan. Ayan. So, may personal ad account. Ibig sabihin, yan yung ginagamit niya pag every time yung nagbo-boost post siya. So, ang ginawa po natin is kung nag-create tayo ng isang business portfolio sa baba nung personal ad account po ni Miss Irish. So, nag-create tayo ng business portfolio. Di ba natatandaan nyo, may multiple business portfolio tayong nakita? So, let's just imagine na ito yung mga yon. Di ba? Yan yung mga business portfolio na yon. Yan yun. Okay? Under business portfolio, di ba meron tayong ad accounts. Yun yung ginawa natin kanina na pinondohan natin. So let's have a demo na kunyari ito. So bigyan natin ng maliit na ad account dito. Yan. So ito yung ad account number 1. Tapos gawa pa tayo ng pwede ka kasi mag-create ng multiple ad accounts under one business portfolio. Ayan, so kung 3 ad account yung ginawa mo, okay lang. 5, okay lang, walang kaso yon kasi pwede mong gamitin yon kung meron kang multiple businesses. Tapos 'di ba, meron tayong pages na na-claim doon sa loob ng business portfolio. Ayan po yung itsura niya. Ito na yung Facebook page sa baba. Ito. So, FB page. 'Di ba? So kung ilan man yung Facebook page mo, preferably one ad account, one page. No? Kasi pag halimbawa, anong tawag dito? Meron kang multiple businesses. Halimbawa, ito related sa car. No? Tapos meron ka pang isa pang page na let's say related naman sa bags. 'Di ba ganyan? So yan yung page mo tapos ito naman is bags. Hindi mo siya pwedeng pagsama-samahin sa isang ad account. Yung car, related sa car, tsaka yung related sa bags, hindi mo siya pwedeng pagsamahin sa isang ad account kasi malilito yung algorithm ni Meta dahil merong data coming from those people who are interested with cars and meron ding data na those people who are interested with bags. So, hindi mo siya dapat pagsamahin. Kailangan, ideally, one ad account, one page. Or one business page, one ad account, and paghiwa-hiwalayin mo siya.
The reason why, guys, hindi ko pinapagamit sa inyo yung personal ad account kasi kapag ito na disabled ni Meta, hindi na kayo makakapag-create ng mga to. Okay, mahihirapan kayo mag-create ng mga business portfolio nyo kasi nga disabled na yung personal ad account po ninyo. Okay? The reason why, let's say for example, magkataon na reject or na disabled itong ad account na to, meron ka pa ring isang ad account na pwede mong gamitin moving forward. So, halimbawa, disabled tong ad account na to, yung page mo dito sa unang ad account, pwede mong gamitin dito sa pangalawang ad account. And so on. Halimbawa, na-reject ulit ito, na-disabled, pwede mong gamitin dito. O, na-disabled yung buong business portfolio mo, o dilipat ka doon. Pwede ka mag-create ng ad account sa sa kabilang business portfolio. 'Di ba nakita niyo maraming business portfolio si Miss Irish? Ito yung mga 'yon. So yun yung kagandahan kung bakit kailangan sa business portfolio kayo magra-run ng ads. Because kapag ito, yung magbo-boost post lang kayo at ito na disabled, wala na, goodbye na kayo diyan. Okay, that's the end of your story. Pagra-run ng ads. So ang gagawin mo na ngayon is magki-create ka na naman ng bagong profile na Irish ulit, 'di ba? So ganito na naman siya. So Irish second account mo na, 'di ba? So we don't want that to happen, and that's the reason why we want to run ads inside the Meta Business portfolio. So parang ganito kasi siya yung itsura niyan sa parang you can just imagine yung business portfolio niyo po is para siyang subdivision, yung anong tawag dito? Para siyang townhouses. Townhouses. Nakakita na ba kayo ng townhouses, yung dikit-dikit na na subdivision, para siyang ganito. Share ko lang yung screen Parang ganito siya, yung dikit-dikit na bahay, 'di ba? Yan yung townhouses. So imaginein mo, ito yung mga bahay mo. Ayan So kamukha niyan yung pages. Ayan may access ako dun sa page niya. So parang mangyayari nito, ito yung pinaka subdivision mo. 'Di ba? Tapos ito yung mga bahay mo sa gilid. Yan. So yung pages, ad accounts, business groups, Instagram account, WhatsApp account. Yan yung bahay mo. So you need to be able to anong tawag dito? Create a business portfolio para hindi pag na-disabled man yung personal profile mo, yung ad account mo is magkaroon ka ng at least another ad account na pwede mong gamitin moving forward. Okay, so question and answer tayo. I'll be answering questions. Coach, nag-run po ako ng Facebook ads ng small business ko. Gamit ang pages ko po. Gumawa po ako sa Ads Manager. Okay ba yon? Yes, anong tawag dito, Sir Mark. No, kapag ka nandoon kayo sa ganito yung itsura ng Ads Manager, yung kay pangalan nito, kay Miss Irish. Ito. Pag napunta kayo dito sa ayan, I'm gonna share my screen. Pag napunta kayo dito, ito yung nakikita nyo na dun sa Ads Manager. Ito. Ibig sabihin, tama yung location kung saan kayo nagrara ng ads. Ayan So kung ganito yung itsura, tapos nakikita nyo yung ad account nyo dito at hindi nyo nakikita yung pangalan nyo. Pag pangalan nyo yung nakikita nyo dito, ibig sabihin, you are running your personal ad account. Pero pag yung ginawa nyong ad account, ang nakikita nyo dyan sa taas, that would be your ad account. Okay? Ad account na nasa loob ng business portfolio. Ganun po siya. So tama po yun. Okay? So next question. I hope I was able to answer your question, Sir Mark. Next question, Sir Patrick. Once an ad account got disabled and it has the Facebook page of the business I manage, can I bring it over to a substitute ad account under the same business portfolio so I can still run ads for the same Facebook page? Yes, Sir Patrick. All you need to do is to and by the way, Sir Patrick,
hindi mo na siya mare-remove doon sa dating ad account. Kung halimbawa, na-disabled yung dating ad account, hindi mo na siya mare-remove doon, it stays there. But the thing is, since kung ikaw naman yung top level admin access nung page, you can still be able to run ads kahit sa ibang ad account mo siya dalhin. Pag nag-open ka ng bagong ad account, tapos mag-run ka ng ads, lalabas at lalabas pa rin naman doon yun. Kasi, anong tawag dito? Top level admin access ka naman or may access ka naman doon sa page, lalabas yun. Even if disabled na yung unang ad account. So, okay lang yan. Okay? So, I hope I was able to answer your question. Miss Irish, paano yung recycled lang po yung page? Paano po kung recycled lang po yung page, pinalitan lang po ng name, may magiging problem po ba yon pag nag-run po ng ads? You mean dati po siyang halimbawa, nagbebenta ng bags tapos ginawa mong related sa cars? Parang gano'n, Miss Irish? Yes po, may isa po, hindi naman po siya yung Gone Car Rental. Pero Dati siyang, dati po siyang Sapatos. shoes and then pinalitan po ng ibang ano. yun lang, yari tayo doon. Kasi, kung dati siyang shoes, yung data ng page mo, may ano pa rin yun, may bahid pa rin ng data ng people who are interested with shoes. Mm, Nagigets po ninyo? okay po. So, kailangan po talagang magpalit na lang po ng page if ever. Teka, how long have you been using the page nung nag-switch kayo? Matagal na? Pero hindi active masyado. Matagal na po eh. So, ibig sabihin, matagal nyo nang ginagamit yung Gone Car na page na yan for the longest time. Ano po, Ah, yung isa ko pong page, hindi po itong Gone Car Rental. okay. May Kung isa pa po akong page eh. ganito yan, Miss Irish. Kung dati siyang shoes, tapos, let's say, ganito, yung time frame, halimbawa lang, na-acquire mo yung page na yan last year of March, halimbawa. Tapos for the longest time, nagra-run ka ng ads or there's so much activity na dun sa bagong page mo na yon na pinilitan mo na ng bagong pangalan. At since March of 2024 up hanggang ngayon, kumbaga marami ng activity, that's fine. Walang problema doon. Wala tayong magagawa doon kasi andun na yan eh. Wala. Pero kung halimbawang dati siyang shoes, tapos ngayon parang, okay, ngayong buwan na to, gagawin ko ibang business yon. Just, just create a new page. Okay, kasi may latak po ng ano yan, may latak po ng ah data nung previous na activity nung page na yon. So just create a new page and that's it. Okay? Okay po, sir. Thank you po. You're welcome. So si Rons, halimbawa coach tatlo business ko, sasakyan, services at iba-iba pa dapat. Iba dapat na kada business, iba-iba ad account. Yes, Rons. Meron kang sasakyan, meron kang financing services or financial services, nagbebenta ka ng bag, nagbebenta ka ng insurance, nagbebenta ka ng real estate, kung ano man. Dapat yung one page, one ad account, preferably. Pero kung bagong-bago kang advertiser, wala kang magagawa kasi ang slot mo lang is 2 ad account sa bagong business portfolio. Yun lang yung slot mo na ibibigay ni Meta. Pero kung medyo nakita ni Meta na nag-run ka na ng ads before, Meta will give you another slot, another ad account para makagawa ka ng bagong ad account. So, one ad account, preferably one page. Yan. So, one business, one ad account. Okay, okay lang sila na magkakasama sa isang business portfolio, pero okay lang na magkakasama sa isang business portfolio yung mga ad account na ginawa mo, but make sure lang na per business model, magkakaiba ng ad account. Halimbawa, meron ding, let's say, may type of business na na halimbawa, similar. Kumbaga, complementary sila or parang may kinalaman sa isa't isa. Halimbawa, nagbebenta ka ng kotse. Tapos at the same time, nagbebenta ka rin ng accessories. Or nagbebenta ka rin ng
anong tawag dito? Let's say, accessories. Pwede mo pagsamahin sa isang ad account kasi isa lang naman halos ang ano nun eh, ang target audience nun eh. So, ganoon mo siya pagsasamahin. Okay, halimbawa, nagbebenta ka ng ng gym bag, di ba? Yung mga gym bag, tapos nagbebenta ka rin ng gym supplements. O yung mga supplements, I mean, yung mga gym goers supplements. So, pwede mo na siyang pagsamahin sa isang ad account. Kasi related sa gym naman yung binibenta mo eh. So, pagsamahin mo na okay lang yan. Samantha, I just use my phone to manage my business and create ads through Meta Business Suite using my business Facebook page. Okay lang po ba yon? Or need talaga? Yes, you need to create an ad account. You need to create a business portfolio, Miss Samantha. And when you use your phone, you are not really advertising correctly. You have to manage your ads using laptop or PC. And yung mga estudyante ko pag minsan nagtatanong sa akin, "Coach, ano ba 'to, itsura na 'to?" Hindi ko sila sinasagot kapag binibigyan mo lang ako ng screenshot galing sa cellphone. Kasi hindi siya comprehensive yung data do'n. Hindi comprehensive yung reporting columns kasi, hindi yun yung kabuuan nung, anong tawag dito, nung istorya nung ad account. It has to be kung ano yung pinakita ko sa inyo ngayon, yung itsura ng Ads Manager, kailangan nagbabasa kayo ng data using this, not your phone. Okay? So, ganyan po yan. Okay? So, I hope I was able to answer your question, Miss Samantha. Miss Lizelle, paano po ulit ma-double check kung ano yung ad account ID ng business profile ko and personal profile? Lizelle, you need to click. I'm gonna share my screen. So, kung napunta ka na dito, click mo lang tong drop down. Okay, click mo yung drop down, tapos nandito na yung mga business portfolio na meron ka. Tapos, kung ad account ID naman yan, makikita mo tong gear icon, yung parang bilog na, click mo lang tong business settings. Then, mapupunta ka na dun sa business settings. Ayan, sa gilid na yan. Nandito na yung mga options. Okay? Next ko yun. Under one page ba, under one page ba't hiwalay ang ad account? Hindi kita masundan, Rons. Ganito Rons, no? One business model, one ad account. Or one page, one ad account. Tapos, yung ad account na yon is nasa loob ng business portfolio. 'Di ba? Yung business portfolio mo, siya yung pinaka-subdivision mo. Yung ad account mo, siya yung bahay sa loob ng subdivision. Tapos, imagine mo, Rons, ganito. Pumunta ka ng isang subdivision. Yun yung business portfolio, yung buong subdivision. Ngayon, pagpasok mo ng isang bahay, 'di ba, may bahay doon sa loob ng subdivision, yun yung ad account mo. Pagbukas mo ng bahay, pumunta ka ng CR or pumunta ka ng kusina, yun yung page mo. Nasa loob siya. Nagigets? Pagpunta mo doon sa taas ng kwarto, dahil nandoon yung mga pera mo, yun yung payment method. Nasa loob ng bahay. Okay? Ganun yung itsura niya. Mark, every product po ba, coach, gawan mo po ba siya ng page para sa Facebook ads? Hindi ba pwedeng isang page lang? Ganito yan, Sir Mark. Kung ano ba yung pinibenta mong product, kung similar naman siya, okay, kung related yan sa pet food, nagbebenta ka ng pagkain ng aso, anything related sa aso, nagbebenta ka ng dog food, nagbebenta ka ng dog, yung pet feeder, nagbebenta ka ng, let's say, yung GPS sa aso, o di isang page lang yon kahit na iba-ibang product, pero related sa aso.
Tapos gagawa mo siya ng ad account na isang ad account lang doon sa page lang na 'yon, para sa page lang na 'yon. Na-gets? Irish, then required po ba update ng tag ng leads or create order once may booking po para pag-uusapan po natin 'yan day 3 or day 4, Miss Irish. For example, I assigned or add person to my ad account, then lalabas din sila automatic sa people ng business account. Hindi po. Says, kung halimbawa ang binigay mo lang sa kanila is ad account access lang, ad account access lang. Hindi siya lalabas dun sa business account dun sa people kasi binigyan mo lang siya ng partial access nung asset mo. When I say asset, your ad account, your page, your Instagram page, and WhatsApp account, yun yung mga assets mo sa loob ng business portfolio. So kung binigyan mo lang siya ng access doon sa ad account, di ba yung ad account ID hiningi ko kanina kay Miss Irish. Kung yun lang yung binigay mo, hindi siya lalabas doon sa people. Kasi partial access lang siya. Okay? Samantha, bali sir, through my business page ko din po gagawa ng ad account. Tama po ba? Anong tawag dito? Yes, pupunta ka dun sa page mo. Tapos, the way I navigate yung account ni, anong tawag dito, ni Miss Irish. Can you share your screen back again, Miss Irish? Pakita ko lang kay Miss Samantha. Sure po. Pahingi ako ng remote control access. Okay. Miss Samantha, tingnan mo to ano mo nga ito, expand yung ano ba? Ayan, so let's say for example, i-remove ko muna tong iba dito para malinis tayo. So, di ba malinis to, ganyan. So, kunyari, nandun ka sa profile mo, Miss Samantha. Facebook, pakitype mo nga facebook.com, Miss Irish. Hindi ako makapag-type eh. Yan. So, enter mo lang. Yan. Kunyari, and then switch natin to sa Irish. So, imaginein mo to, Miss Samantha, ito yung profile mo. Ito yung Facebook profile mo. All you need to do is to click this drop down doon sa personal profile mo. And then makikita mo yung page mo dito. Ayan meron siyang multiple pages si Miss Samantha ay si Miss Irish. So, meron siyang Gone Car Rental, iPhone, etc. etc. Tapos meron din siyang Instagram profile na down below. So pag nakita mo dito yung page mo na gusto mong gawa ng ad account, so i-click mo lang to. Let's say for example, ito yung page mo, dental clinic. So i-click mo to, masiswitch ka doon sa page. Okay, pag na-switch ka sa page, i-click mo tong see more. Okay, hahanapin mo dito yung Meta Business Suite. Okay, click mo yung Meta Business Suite. Then, pupunta ka dito sa Ads Manager. Tapos, titingnan mo yung account overview. Once you're here, titingnan mo muna kung personal ad account mo ba yung lumalabas. Kung hindi siya personal ad account, i-click mo tong drop down and tingnan mo kung meron ka ng business portfolio na nagawa before. Halimbawa, lumabas dito, okay, meron na pala akong business portfolio. So, select the business portfolio na kung meron na existing, kung wala pa, create a new one. So, i-click mo tong create a business portfolio or you can just go here sa business.facebook.com/create. Yan. Okay? So, I hope I was able to help you, Miss Samantha. And yes, I'll be answering a couple of questions. Nare-restrict din po ba yung business portfolio? If yes, anong common reason? Yes, nare-restrict yung buong business portfolio. Common reason, hindi ka pasaway ka kay Meta. Common reason, you are not following the advertising guidelines ni Meta. And what are the advertising guidelines ni Meta? Ito, pupunta ka lang dito, search mo lang Meta advertising guidelines. Yan. So,
basahin mo to kung ano yung mga bawal dyan. Ito yung mga advertising guidelines ng Meta. Bawal yung personal attributes. Kunyari, mag-ads ako. Mataba ka ba? Ito, pampapayat. Bawal yon. O kaya, wala ka bang pera? Utang ka dito sa app namin. Yan. So, ano yun? May kinalaman yun doon. Sensational content, prohibiting sensational content including information avoiding shocking, sensational, inflammatory, or excessive violent content in your ads. So, yan. Mapa-flag ka dyan. Cryptocurrency, dating, drug and alcohol, online gambling. Uy, online gambling. Yun. So, next time siguro malalagay dito yung mga ghost projects. Huwag naman sana. Ayan. Personal health and appearance. Ito pala. Personal health and appearance. Mataba ka ba? Ito, pampapayat. So, kailangan i-ano mo to, basahin mo tong advertising guidelines ng Meta para hindi na pa-flag yung ano mo, yung ad account mo or business portfolio. Okay? So, any questions pa before we end our day 1? Sakto tayo, 8:30, no? Yan. So, kung wala nang questions, guys, thank you so much for joining tonight. I'll see you tomorrow and we're gonna discuss how the Facebook auction works, paano ka charge ni Meta, and then we're gonna dive into different or multiple campaign objectives. Yun ang matututunan natin tomorrow. I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. I'll be sending the Zoom link at least 15 minutes before 7:30, and yeah, let's dive into our next lesson tomorrow. Maraming salamat and have a good night. By ratio ha, by ratio ha. Thank you so Mm.